Hindi ako si Mon, ako si Marlon. Pero nasa Maynila tayo ngayon. Kaya tara, samahan nyo kami dito at makiki-Chinese New Year tayo. Kasama ko nga pala ang asawa ko ngayon. At nandito na kami sa tricycle. Siyempre, sasakay kami ng jeep papunta dito sa Dr. Santos Station, LRT1. At dahil ito ang dulo ng station, siyempre, kukunti pa ang pasahero. At nandito na nga kami sa istasyon ng Carriedo. At ito ang makikita mo, ang madaming tao sa Quiapo. At dahil nandito na rin lang kami, siyempre, pupunta muna kami dito sa simbahan para magdasal at magpasalamat sa Panginoon. Grabe, napakaraming tao dito kahit hindi Biyernes. At nadaanan din namin ang Santa Cruz Church. At eto nga pala ang loob niya. At eto nga pala ang isang fountain na makikita mo dito sa Santa Cruz, Manila. At dahil Chinese New Year, tara, makipagsabayan na tayo sa mga tao dito. At eto, sa bungad pa lang, medyo marami na kahit umuulan. At nandito din ang mga bata, talaga naman nakikipagsayawan. At habang naglalakad kami, meron pa rin dito ang mga bumubuga ng apoy. At napapila na kami dito sa Lingnam Fried Siopaw, nakatabi lang ng Shanghai Fried Siopaw. At grabe, tambak na ang siopaw nila dahil sa haba din ng nakapila. Ito nga pala ang mga presyo ng mga paninda nila. May iba't ibang mga dimsum natin pala dyan. At naandito na kami sa Welcome Art ng Manila Chinatown. May nakita pa kami mga bata na nagda-dragon dance. At dito naman kami napadpad sa Don Bay Dumpling. Medyo mahaba din ang pila pero mabilis naman. At ako na ang nakasalang. Kutsay nga pala ang nabili ko sa halagang 200 pesos, 14 pieces na yan. Kaya ayan, tingnan nyo, talaga namang umuusok pa. Siyempre, lalagyan natin yan ng sauce. At tikman na natin. Grabe, masarap pala ito. Kaya pala pinipilahan. At tuloy-tuloy lang tayo sa paglalakad. Andito nga pala tayo sa may simbahan ng Binondo. May mga food park din dito. Kaso, sobrang dami ng tao. Kaya lumabas na ulit kami. At dito naman sa tabi-tabi, napakaraming street foods. Merong espasol, penoy at balot. May buko juice. May dried pusit na napakaraming sibuyas. Siyempre, titikman natin ito. Kaya ito, sinausaw ko na. Anli sibuyas nga pala yan. At ayun, isang subuan lang. 25 pesos na yan. At papunta na nga pala kami niyan sa Ying Ying Tea House. May bumubuga pa rin ng apoy dito. Nandito na kami sa Ying Ying Tea House. Grabe, napakahaba ng pila. Tingnan nyo naman. Pang 200 plus pa daw kami dito. Kaya minabuti na muna naming maghanap ng ibang makakainan. Eto, may nakita kami nagtitinda ng mga dilis, mani at kung ano-ano pa. Kaya napabili kami nito. Ano nga ba ang tawag dito? Paki-comment na lang. At nadaanan din namin tong engbitin. Grabe, napakahaba din ng pila. Halos lahat ng tindahan dito, hindi na mawawalan ng pila. At pumasok nga pala kami dito sa isang eskinita. Tingnan namin kung may mga makakainan din dito. Marami nga palang tindang prutas dito sa gilid-gilid. At ito, ang nakita namin, ang Laonyang Restaurant. Kokonti lang ang pila, kaya dito na kami kakain dahil pasado alas 12 na rin. Katabi nga lang pala yan ng isa sa sikat na lumpiang sariwa dito sa Binondo. At habang nakapila kami, ito, naglalabasan na ang mga sineserve na pagkain. Grabe, talaga namang nakakagutom. At ito nga pala, ang mga in-order namin, chicken feet, yang chow, beef noodles, at ang sweet and sour pork ribs. Kaya ito, titimusan na natin ang beef noodle soup. Medyo hindi nga pala ako satisfied sa beef na ito dahil hindi siya ganon kalambot. Pero ang sabaw naman, talaga namang panalo. At habang kumakain kami, hindi pa rin nauubos ang pila dito. At ito, ang nagustuhan ko, ang chicken feet. Napakasarap nito. At syempre, ang sweet and sour pork ribs. Halos ako nga pala lahat ang umubos niyan dahil busog na ang asawa ko. May iba pa nga pala kaming order, kaso hindi na umabot dahil matatapos na kami. Kaya kinansel na namin. At pagkatapos namin kumain, may naabutan kami na isang parada. Sayang, at patapos na pala ito. At kahit umuulan, tuloy pa rin ang pagbibigay nila ng mga candies. At pabalik na pala ulit kami niyan sa
Sa Ongpin, pupuntahan natin ang ibang nagte-trending na pagkain. At eto, lalong dumami ang tao. Talaga namang siksika na. Dito sa Ingbitin, papasok sana kami. Kaso, ang hirap dahil sobrang siksikan. At dito naman sa Binondo Bites, sobrang haba ng pila. Talaga namang aabutin ka ng siyam-siyam dito. At ito pa nga pala, ang isa sa pinipilahan dito, ang Chuanki, ang Binondo oldest fast food. Ang Oishikon din, grabe, sobrang haba ng pila. At bumili nga din pala kami ng sugarcane dyan. Dito, sa Veg Select, buti na lang, hindi na ganun kahaba ang pila dito. Kaya pumila na kami. At nandito na nga tayo, kasunod na. 100 pesos nga lang pala ang isang baso. At eto, masayang-masaya na kami dahil matitikman na namin. At eto, hindi pa rin nauubos ang pila, lalong humaba pa. At bago umuwi, syempre, dumaan muna kami dito para sa pasalubong. Meron nga din pala dyan mga dumplings, siopaw, musubi, at ang lumpiang sariwa. Medyo may pila din dito, pero hindi ganon kahabaan. At etong potato spiral, kaninang-kanina pa nagke-crave ang asawa ko. Kaya naman napabili na kami. At eto, binubudburan ng cheese powder. At may nadaanan pa kami nagda-dragon dance dito, kaya lalong nagsikip ang daanan. At dito naman sa kabila, nagpaputok na ng firecrackers, kaya sobrang kapal na ng usok. At ito pa, ang isang nadaanan namin, naghahanda na rin ng mga paputok, kaya naman talaga nagmamadali na ang makaalis dito. At eto, talaga namang punong-puno na ang mga tao dito. Talaga namang bartagula na dahil malapit ng sindihan ang paputok dito. At ayan na nga, nagputo ka na, kaya talaga namang siksika na dito. Kaya't ganyan sa Binondo kung mapupunta kayo ng Chinese New Year. Kaya't hanggang dito na lang muna. Maraming salamat at nasayang ko na naman ang 7 minuto ng buhay nyo. Pa-follow, like, and share na rin ng video na ito para mapanood ng iba. Adios!